Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang kumpanya ho ang biglaang nagsara. Mahigit 100 empleyado nito, ayun, naiwan hong nakanganga. Isang text message po ang ipinadala ni Brian Mendoza sa Kilos Pronto hotline at ang kanya pong mensahe, nabando na raw siya at ang iba niyang kasamahan ng kanilang kumpanya, ito po'y pangalan na Forex Cargo Philippines. Noong nakarang Lunes at 31 ng Hulyo, kinagulat na lamang daw na may empleyado na sa kanilang pagpasok ho para magtrabaho ay isang walang laman na bodega at isang gwardya na lamang ho ang sumalubong sa kanila. Sinabihan na lamang daw sila ng gwardya na noong linggo daw ho at 30 ng Hulyo, agaran daw na naghakot ang Forex Cargo pero hindi na raw ipinaalam sa gwardya kung saan lumipat ang nasabing kumpanya. At 1 ng Agosto, nagsampa na ho sila ng kasong abandonment laban po sa kumpanyang yan. Pero ang problema, sabi ho ni Brian at kanya po mga kasamahan, paano mahabol ang mga benepisyong ikinaltas sa kanilang mga sahod ng Forex Cargo? Dahil napag-alaman nila na mula pa noong 2012 ay hindi na ito nahuhulugan kahit patuloy silang kinakaltasan sa kanilang sweldo. Kaya mga ka-KP, kasama ho natin ngayon sa studio sina Brian Mendoza, Napoleon Cruz, si Josephine Ganaban at si Nestor Tagaw at 4 na sa 100 empleyado pa lamang po yan. Ha? Yung mahigit pong 100 ay nandun pa ho sa baba. Hindi na ho natin sila ma-accommodate dahil ang dami ho. Lahat ho doon, nagmamarikulyo na galit ho dito sa kumpanyang ito. Magandang hapon sa inyong 4 gentlemen and lady. Rin po, kalunos-lunos itong nangyari sa inyo, biruin nyo, hindi pala kayo inabiso. Pero bago ho yan, tanungin muna natin, ano bang nature itong kumpanya ho ninyo? Ano bang trabaho ninyo dyan? Kayo ho, sir? Ito po, sir, po driver. Driver ka, ho. Kami po mga nagde-deliver ng mga balikbayan boxes. Okay. Nagagaling po sa iba-ibang bansa. Ayun. So, ibig sabihin, malakas yan dahil walang tigil naman ang padala niyan, di ba? Opo. Wala bang sinabi sa inyo na nalulugi na ho itong kumpanya ninyo? Meron po, sinasabi lang lugi daw. Pero malakas na may dating eh. Oo. Halos sa isang linggo, 7 container kung minsan. Dumarating na cargo, tapos dinideliver nyo kagad sa mga may-ari nun. Opo. Mabilis pati. Oo. Pero bakit na walang abiso sa inyo? Ano bang nangyari sa management ninyo? Wala ba silang pakialam sa mga empleyado nila? Parang ganun lang nga po kasi po pagdating po talaga namin ng warehouse namin, kaming lahat po nagulat na sa nangyari. Tapos, nung dumating kayo dun sa area para magtrabaho ulit, anong sabi sa inyo? Wala na. Wala na po talagang laman. Oo. Never bang binanggit sa inyo ng HR ninyo na mga kasama, may problema tayo? May union ba kayo sa inyong lugar, sa inyong trabaho? Meron po. Meron. Wala ba napag-usapan niya ganun? Medyo shaky na yung negosyo ng kumpanya ninyo? Meron naman pong napag-usapan na nakiusap naman po sila, kaya nga dapat nung mag-CBA kami, hindi po kami nag-CBA dahil sa pakiusap nila. Okay. Opo, ganun lang po ang nangyari. Tapos nagpirmahan po kami dun sa pinag-usapan lang namin na yun, kung ano lang po yung gusto nilang mangyari. Sinunod naman po namin. Oo. Sa unang binabanggit kasi ninyo tungkol doon sa inyong benefits, no? Yung sweldo ba, pumaltos rin ba itong kumpanyang ninyo? Pumapaltos din po. Oo, mga ilang beses pumaltos? Madaming beses? Maraming beses po. Maraming beses po yan. Okay, sa inisyalong investigasyon na ginawa ho ng Kilos Pronto, amin pong napag-alaman na mga Forex Cargo sa ibang bansa, gaya po ng Forex Cargo Australia, ay matagal nang hindi po nakipagtransaksyon pala ho dito sa Forex Cargo Philippines dahil napansin na nila pong may problema ito. At kapapasok lamang pong na informasyon, pati rin pala ho, hindi lang ho Metro Manila may problema, pati rin pala ho yung mga kanila pong mga counterparts sa iba pong panig ng ating pong bansa, tulad po ng Davao. Ganun rin daw ho ang problema nila. Naku po, bakit ganun ang nangyara? Para matulungan ho tayo sa isyong ito, makakausap po natin si Belen Nicasio, ang head po ng SENA Unit ng National Labor Relation Commission o NLRC. Ma'am Nicasio, ano ba to? Babae ba to? Ma'am Belen, magandang hapon po sa inyo. Yes.
Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Opo. po sa inyong mga kasama dyan. Opo. At sa ating mga tagapanood. Opo, binabanggit na ho dito ng mga agrabyado pong empleyado na sila daw ho'y nakapag-file na ho ng kaso sa inyo dito po laban sa Forex Cargo Philippines. Opo, mabuti naman po at nakapag-file na sila. Opo. Ganun pa man, meron ho nga silang suliranin. Yun nga pong kung saan po dadalhin yung kanilang reklamo dahil nakasara na yung kumpanya ng Forex Cargo. Yes. Ngayon, ang masasabi po namin, ang pwede po natin gawin ay pumunta sa Securities and Exchange Commission para malaman po kung saan po nakatira ang nagmamayari ng Forex Cargo. Para doon po natin mapadala ang indikasyon, ang summon. Yun nga ho yung problema ho natin, ma'am. Dahil abandonment po to at wala na ho tayong mabibigyan po ng show cause order at the same time yung parang pag-iimbita sa kanila pong employer, yung kanila kumpanya, paano ho natin mareresolve to, ma'am, sa level ho ng NLRC, ma'am? Sa NLRC po, ang kailangan po makipagtulungan talaga po ang mga complainants para malaman kung saan-saan po yung pag-aari ng may-ari ng Forex Cargo. Okay. Kaya ang sinasabi ko nga ho, malalaman po natin kung sino ang nagmamayari ng Forex Cargo sa Securities and Exchange Commission. At mula doon ho, malalaman natin ang address, ang residente ng may-ari para sa ganun po, meron po mapuntahan para habol ang ating mga claim sa kanila. Sinasabi ho niyo, dapat maging agresibo po itong mga complainant para matukoy po kung saan po Tama yung po. isa pong opisina nila, kung may nagbukas pa. Pati na rin po yung siguro may-ari po, ma'am, no? Tama po, tama po. Isasama po natin ang may-ari. Okay. Pero sa mga ganito pong kaso, first time ba ho kayo naka-encounter po ng ganito pong kaso ng abandonment? Kawawa naman po itong ating mga empleyado, ma'am. Paano ho natin mabibigyan po na solusyon ito, ma'am? Kung yan po ay naisampa na at meron naman pong nai-award sa kanila, ang problema nga lang ho, nakasarado yung kumpanya, may mga ganyan nga akong pangyayari. Yun nga po yung sinasabi natin, makipagtulungan po sila. Lalo na at kung meron pong dito sa execution. May mga sheriff po kami na kung kanino po sila pwede makipag-coordinate para po mapuntahan kung ano po yung mga nalalaman nila sa pag-aari po nitong kumpanya na ito. Okay. With that, Ma'am Belen Nicasio, I'm sure ang inyo pong tanggapan nakaalalay ho dito sa mga agrabyadong empleyado. We hope na sana ho'y madaliin, mapabilis po ang inyo pong pag-imbestiga po dito sa kasong ito. Meron mo kayong timeline dito, ma'am? Kung matanong ko lang po, ma'am. Kung sila ho ay makikipag-coordinate, lalo na ganun kanina, at malalaman po nila yung kung saan-saan ho makakapunta para ho execute ang RCC. Sa lalong madaling panahon, kung sila dito, ugnayan na po sila. Okay. With that, Ma'am Belen, thank you so much po para sa oras niyo dito po sa Kilos Pronto. Thank you. Si Belen Nicasio po yan ng NLRC. At para matulungan rin po tayo sa issue po, tungkol naman po to sa mga benepisyo po ng mga empleyado, makakausap po natin si Christian Andrew Liorta, ang Junior Communication Analyst po ng Media Affairs Department ng SSS. Sir Christian, magandang hapon po sa inyo. Sir Alex, magandang hapon din po sa inyong lahat at sa po ng mga nanonood sa programa po. Opo, Sir Christian, ito po rin pong problema ng ilan po natin mga kababayan. Ito po mga empleyado ho ng Forex Cargo Philippines. Yun daw hong kinakalta sa kanila, way back, mga ilan dito, 20 years ho nagtatrabaho. Opo. Pero kinakaltasan daw sila sa kanila pong SSS, pero hindi naman daw ho nagre-reflect doon po sa kanila pong kontribusyon dyan po sa SSS. Paano natin matulungan, sir? Ang nangyari po dyan, sir, kinakaltasan po sila ng kontribusyon, pero ang employer hindi po niya na-i-remit sa SSS, kaya po hindi nagre-reflect sa posting. Ang gagawin po natin dyan, sir, yung mga empleyado, ang pagkakadinig ko, nasa 90 plus po yata. 100 do. Oo, nako. May isang tatayong leader lang sa kanila ho, kukunin ho yung mga pangalan ng mga affected na empleyado, and then pupunta ho sila doon sa SSS branch po na nakakasakop doon sa company nila. Kung I heard sa Pasay po sila. Opo, sa SSS branch po namin dyan sa Pasay. O kahit nasa Cainta kayo, no? Cainta Rizal po, sir. Ayan, sige po. Cainta Rizal, itatawag ho natin yan sa Cainta. Malaman lang ho namin kung kailan pupunta yung representative, dalhin yung mga listahan ng pangalan, para magpa-file ho sila ng affidavit of complaint, yung sinumpaang salaysay. Yes.
Sir Christian, Yes, ang sir. iba lang ho sa kaso nito ho, parang wala ho tayong mapupunteriya pong employer dahil nga ho, inabando na ho sila. Paano ho yun? Madali na ba hong ma-resolve itong problema ho nila, sir? Kasi sir, sa amin, sa record ho namin, nag-report ho yung company for sure. Nandun po yung mga pangalan ng mga employers. Kahit po umalis ho sila ng ng bansa at registered naman ho yung company ho nila, madali lang ho nating matrace kung registered sa SEC. Ngayon, ang mangyayari po, magpa-file ho ng sinumpaang salaysay at hahabulin ho natin yung employers, bibigyan ho natin sila ng billing letter. Okay. Opo. With that, Sir Christian, thank you so much. At least medyo magagaan-gaan na po yung kanila pong pakiramdam. Di tulad ko kanina, medyo galit na galit po sila. Huwag po sila mag-aalala, alalayan po sila ng SSS. Okay. Dyan. With that, Sir Christian, thank you so much po. Pati na rin po sa SSS. Thank you. Thank you. Okay, boss, antayin na natin ha. I'm sure meron ng NLRC at the same time yung SSS, matutulungan. Isasamahan namin kayo ng team ng Kilos Pronto. Okay? Opo. Sir, sana po naman maging mabilis yung ano. Kasi Yun. marami na pong magugutom sa amin Eto, nasa PTV tayo. I'm sure nakakapanood po lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Matutulungan tayo dyan. Okay? Asahan nyo yun. Asahan nyo. Salamat po, sir. Okay, thank you.